Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Bombo Radio Philippines 1 hour ago. Sabi, look, Starlink units given by President Ferdinand Marcos Jr. for the students and teachers of temporary learning spaces in Marawi City have arrived. According to the palace, the President will also give a single Starlink to Bangon Elementary School, Baccarat National High School, Angguyao National High School, and Kabasaran Primary School to bring the internet closer to remote schools via Bombo and Soberano. Okay, so salamat naman at na-Starlink units, mga estudyante sa mga liblib na lugar. Although, kung temporary learning spaces ng Marawi, palagi akong pumupunta dyan, nasa sentro man ito. Malakas po ang signal, may mga towers ng Globe Smart sa sentro ng Marawi. Ang mas nangangailangan yung nasa bundok talaga. So sana, madagdagan pa dito, may picture nga pinos ng Bombo Radio. Siguro mga 10 units lang ito. Sana madagdagan, no? Dahil nung bumili ako, ang gamit ko ngayon is Starlink. Tig 14,000 na lang ang isang unit. So kung 10 ito, 140,000 lang payat. Considering sa laki ng pondo sa Office of the President. But anyway, pasalamat na lang tayo at may naibigay. Ang tanong lang is, kagaya ng 20 pesos per kilong bigas, bakit ngayon pa? Hinintay pa ng 3 years bago magbigay ng ganito. Noon pa sana. Ito, tanong lang ito, speculation lang. Dahil sa katatapos lang na eleksyon, na zero ang alyansa sa Mindanao. Yung kandidato nila, walang nanalo ni isa. Tapos, napakababa ang trust and approval rating ng Pangulo and even Speaker Martin Romualdez sa Mindanao. Yung survey, pinaka-latest survey ng Pulse Asia, 3% lang ang trust o approval rating ni PBBM sa Mindanao. Grabe. Samantalang si Speaker Martin Romualdez, 1%. Si BP Sara naman, 97%. Grabe. So, ito bang mga pagbibigay ng mga ganitong tulong sa mga estudyante, makakatulong para pataasin ang rating ng Pangulo? Siguro. Kaya, nagbigay naman lang, damihan nyo na. Yung tinutulungan natin ng mga tribong Talaandig sa Bukidnon, nasa bundok talaga yon, halos walang signal. Kaya bumili ako ng Starlink. Sa syudad, kung nasa syudad ako, hindi ko na kailangan ng Starlink kasi nga napakabilis yung data ng Globe or Smart. Mas mabilis pa. Medyo mahina ang kung mag-upload ko ng videos. Nasa syudad ako. Mabagal ang pag-upload ng Starlink. Kaya mas gusto ko pa yung data na lang. And by the way, napakamahal ang subscription ng Starlink. Mura yung units, 14,000 na lang. So kung nasa bundok ka, ay talagang maganda kung nasa bundok ka kasi napakahina pa rin ang internet signal sa mga bulundukin. Halos hindi ka yung data mo halos hindi mo magamit pag nasa bundok. So, kailangan talaga ng Starlink. Kaya lang, kung magpunta ko sa bundok, sa Talaandig Tribe,
maka-upload ko ng video, kailang ang tagal mag-upload. So, napakamahal ang subscription na ngayon. Nung nagsimula sila, itong Starlink, nasa 2,000 plus. Diba? Siguro ngayon, dumami na ang subscribers kasi ang dami nang bumibili. Pinababaan nila, nagsimula ang Starlink unit, nasa 30,000. Pababa ng pababa. Nung bumili ako last year, 14,000 na lang. Kailang tinaasan naman nila ang subscription. Ang subscription ko is 4,100. So, ang tanong dito sa ibinigay, I don't know kung kasama pang subscription. Palagay ko, bahala na ang eskwelahan. Sana, nung nagbigay naman lang kayo ng unit, isama nyo na rin ang subscription. Kasi sa isang eskwelahan, 4,100, mabigat na yan. So baka wala namang baka mag-contribute pa ang mga parents and teachers para sa subscription, dagdag sana lubos-lubusin nyo na lang. Malaking bagay yung 4,100 na subscription para sa isang eskwelahan. Okay. So, again, paano may babalik ang trust and approval rating ng Pangulo sa taga Mindanao? Isa lang. Pabalikin si PRRD dito sa Pilipinas. Yun lang. Pag hindi may balik, I just don't know. Nakaukit na sa mga puso't isipan sa dito, taga Mindanao, yung hinanakit, pagtatampo, betrayal, whatsoever. Kasi kawawa si Tatay Digong doon. To us, Mindanaoans, he does not deserve to be there. Kung may nagawa man siyang labag sa batas, dahil sa war on drugs niya, dito siya litisin sa Pilipinas. No problem about that. Nakanda naman siya. Bakit dinala pa siya doon? Yun ang problema. So, habang hindi siya na ibabalik dito, mahirap yung puso't isipan ng taga Mindanao. Talagang hindi mo maalis ang magdamdam dito sa Administrasyong Marcos. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo. Sa ngayon namimigay tayo ng mga yero at pako para kapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og sin og mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko og sin. So Atop na ko gyud. mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magtanta nga gid si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Wala pa. Awat. Okay, idol. Katap lagi si idol. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid nga tan-awon. Kayo sa Ginoo. Mga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo.
Kay naiwan na gyud ning akong balay, di na ko gyud ulanan. Oh, salamat kayo, Col. Salamat kayo. Oo, thank you. Tawsin, katop na ta gyud. Mm-mm.